Ito po ang ating magiging topic for today. BBM, may sakit, nahihibang. Kine-question ito ni Amy Marcos ha. Oh, nagtataka na siya sa kalagayan ng kanyang kapatid. Pag-usapan natin yan mamaya. Pangalawa, tinatakot ang mga sundalo at pulis. Ito na, chilling effect na. Ha? Kung yung mga politiko tinatakot, yung mga vloggers ngayon naman, pulis at sundalo na tinatakot. Pangatlo, BBM at Tito Soto magkasama sa panloloko. Ayan, sinasabi ko na eh. Ha? Di umano. Duda ako talaga dito sa kay Tito Soto. Okay, hindi na po natin pagtatagalin. Ako po'y magpapaalala lang. Huwag pong kalimutan, i-like po agad itong vlog na ito. Pagpasok nyo pa lang ha. Bago kayo manood, like nyo agad. And sana doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na ito, nitong Coach Oli News Channel, ay sana mag-subscribe po kayo. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Mamaya po pag-usapan natin yung tungkol sa sakit ni Bongbong Marcos, pero dito po muna tayo importanteng bigyan natin ng komentaryo ito. When I say no, it's no. When I say yes, it's yes. Naku, may pagganong-ganong ka pa, Pinky. May yes, no, sabi nyo. Magiging patas kayo, di naman kayo naging patas, di ba? Sa lahat ng nakita nating pag-iimbestigas ng Blue Ribbon Committee, isa talaga itong sumablay. Ha? Nung pumasok itong Blue Ribbon chairman, ito si Lacson, nagka-leche-leche na. Final answer na, no? Final answer. Oo, wag ka nang babalik. Naramdaman mo rin ng taong bayan, di ba? Ayaw sa'yo. Paano? Nagkalat ka eh. Hindi na mapipigilan ang pagbibitiw ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson Huwag nyo nang pigilan. bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, sabi ni Senate President Tito Soto. Ayaw talaga. Ayun na. Ay, finally decision, sir. Oo, parang mas magiging effective siya as a critic. Kaya, baka blessing in disguise. May paganyan. Huwag mo nang gamitin yung blessing. Tito Soto, hindi bagay. Baka daw mas maging effective si Lacson maging critic. At baka blessing in disguise. Una, maging effective na critic. Paano magiging effective na critic yan? Hindi naman yan tutumbukin yung mastermind. Naglolokohan ba tayo? Hindi mo nga matumbok yung mastermind eh. Inaharang nyo eh. Contractor lang kaya ninyo. Yung mga matataas na politiko, hindi. Hindi nyo nga makanti yung sa kabilang bahay. Ang binabanatan nyo yung sarili nyong grupo, yung sarili ninyong yung baho, nilagay nyo dyan sa Senate. Ang baho, nandoon sa kabila, nilagay nyo dyan. O, di ba? Ano magiging epektibong critic tapos blessing in disguise? Blessing in disguise, umalis kayong dalawa dyan. 5 majority senators ang pinagpipiliang humawak ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Ang sino rekomendasyon ni Senator Lacson would have a very strong edge over anybody else. No? Ano ka ba? Tuta ka rin ba? So, kung ano daw yung suggestion ni Lacson, may edge over anybody else. Akala ko tuta ka lang ni Tambi tsaka ni Bongbong Marcos. Tuta ka rin pala ni Lacson. Over anybody else. No? Pero JB, si Senator Raffy Tulfo, si Pia Cayetano, o si Francis Pangilinan, even si Risa pwede. Tinan, Senator JB, Senator Raffy Tulfo, si Pia Cayetano, kaya si Francis Pangilinan, even si Risa, pwede pag-usapan namin. Even si Risa parang hinabol. Kunwari pa kayo, si Risa ilalagay nyo dyan. Alam mo, eto parehas kayo ng style ng amo mo. Oo. Sinong amo? Si Bongbong. O, di ba? Pinaikot-ikot pa. Alam naman ng taong bayan ang tutumbukin na pipiliing ombudsman si Boying. Pinadaan pa kesyo sa JBC, pinadaan pa kunwari may pa-interview pa. Alam naman natin, sarswela lang yon. Si Boying talaga pipiliin. Ito naman, kunwari, rekomendasyon ni Lacson, kunwari, meron pang 5 pinagpipilian. Hindi nyo pipiliin si Pia Cayetano dahil alam nyo kapatid dyan ni
Oo, hindi nyo mapipilipit ang leeg niyan. Ang gusto nyo piliin, yung hindi abogado tapos bobo. O, tingnan mo, si JB tumanggi na si Tulfo. Sa bagay, wala rin naman silbi yan si Tulfo. O, ang pipiliin nito, wag na tayong mag-alang-alangan. Si Risa o si Pangilinan lang. Dilaw kayo mga animal. Drama ninyo. Tingnan nyo. Ha? Pinahaba-haba nyo yung pagpipilian nyo, lahat walang kwenta. Ang may kwenta lang dyan si Pia, pero yan pa hindi nyo pipiliin. Di ba? Blue Ribbon Chairman eh. Oh. Dapat dyan si Marcoleta lang at saka si sa akin si Chis Escudero, si Marcoleta, si Cayetano, sino pa ba ang pupwede dyan? Yan, tatlong yan. Oh, mga abogado yan eh. Tsaka hindi yan bias. Hindi mo kayang pilipitin ng leeg. Parang pinilipit mo lang leeg, nagiging tuta. Hindi tuta yung mga yon, yung tatlong yon. No. Kaya sa tingin ko, talaga namang dapat yun. Tandaan po natin, ang gusto ng tao sa Blue Ribbon Chairman is si Marcoleta. Ganun na rin, pati si Cayetano. Si Chis pwede rin. Si Chis pwedeng Senate President. Di ba? Nung Senate President naman si Chis, maayos eh. Kaya dapat palitan din to si Tito Soto. Hanggat hindi yung mga yon ang ilagay ninyo, yung Blue Ribbon Committee, mananatiling walang tiwala ang taong bayan dyan. Unless maglagay kayo ng hindi tuta at alam naman ng taong bayan kung sino yon, lahat ng investigasyong gagawin dyan sa Blue Ribbon, wala yan. So, pag-uusapan namin. Nagpatawag na ng caucus o pribadong Huwag nyo nang pag-usapan. Kausapin mo lang si Bongbong, ganun din naman mangyayari dyan. tulong ng mga senador bukas ng tanghali si Soto para pag-usapan kung sino ang papalit kay Lacson. Ang isa sa mga pinangalanan na si Senador JV Ejercito tumanggi na sa pwesto. Alam ko limitasyon ko, mas marami ang tingin kong mas may kakayanan ang mag-lead ng committee. Sabi ko sana iba na lang. Umaasa pa rin sa Ejercito na babawiin ni Lacson ng pagbibitiw. Huwag ka nang umasa. Alam mo namang magulo. Isa ka pang nag-resign na nga. Lalo't nilinaw ni Lacson sa mga senador ng 19th Congress kung ano ang ibig niyang sabihin nang sabihing may insertion silang lahat sa 2025 national budget. Sana reconsider ng incentive kasi walang may gusto ngayon sa ngayon eh. So, yeah, tsaka nagkaliwanagan naman eh. So, wala rin mga sama na loob, sir. Wala naman, tingin ko kami, wala. Sa amin wala. Umaasa rin si Senador Kiko Pangilinan na isa rin sa mga pinagpipiliang humawak ng Blue Ribbon Committee. Tumanggi na rin si Senador Raffy Tulfo na isa pang pinagpipili ang pumalit kay Lacson dahil ayaw niyang mawala ng focus sa tatlo niyang komite na pawang advokasya. Hindi mo kaya talaga, mahina rin utak nyo hanggang away mag-asawa lang kayo magkapatid. niya. Ayon kay Minority Senator Jinggoy Estrada, Well, there are a lot of qualified, more than qualified senators who can lead the Blue Ribbon Committee. There's Senator Pia Cayetano, who once held the chairmanship of the... Yan nga lang talaga may ayos dyan, doon sa pagpipilian. Pero I don't think pipiliin nila si Pia Cayetano. Siyempre kapatid pa rin ni Alan Cayetano yan eh. Di ba? Blue Ribbon Committee. Meron pa mga kailangan pang imbitahan na talagang malaman natin ang buong katotohanan. Sabi nga ni Senator Lacson ay inibita nila yata si Speaker Romualdez tsaka si Congressman Saldico at marami pa ibang mga personalities na kailangan talagang umapir sa susunod na Blue Ribbon hearing. Eksakto. So kailangan umapir ni Tambi at saka ni Saldi sa Blue Ribbon Committee. So ang ilalagay mo lang dyan, nakarapat dapat, hindi kayang pilipitin ng leeg. Hindi yung pag ginanon-ganon mo yung pera, tatahol na awa. Sabi nga ni Chabit kay Claire, yung parang tuta na nakakaamoy ng pera, pag nakaamoy ng pera tumatahol. Hindi po pwedeng ganon. Ang ilalagay mo dyan, yung hindi takot kay Tamdi, hindi takot kay Saldi. Pag nilagay mo ron, sus, wala din.
Kung ang ilalagay mo parang si Ping Lacson lang, tigil nyo na yan. committee kung meron man. Para sa GMA O next po, tingnan natin to. Tingnan natin Tingnan natin to, bigyan natin ng komentaryo kasi tinatakot na to mga pulis. Marami rin kasing gusto ng mag-aklas na pulis at sundalo di umano. So anong ginawa nila? Ito ang kanilang reaksyon. Pinag-aaralan pa kung kailangang may makasuhan ng inciting to sedition o treason sa mga nanawagan na retired officers ng Armed Forces of the Philippines o AFP na pagkalas ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang sinabi ng Malacanang kasunod ng ulat na may nanawagan umano ng withdrawal of support ng AFP sa administrasyon sa gitna ng flood control projects anomaly. Ayon sa palasyo, aaralin muna itong mabuti kung kailangang may managot dito. Aaralin po kung ano po mismo ang naganap na dito para kung meron mo kung dapat na managot ay siguro po dapat makasuhan. At ito ito ang problema natin dito sa kay Bongbong Marcos. Sa ginagawa nila, hindi ba kayo nagtataka? It's extremely quiet po ang ating kapulisan at sundalo, except yung mga retired. Pero yung aktibo po, they are extremely quiet about this. Nauunawaan naman po natin sila. Tapos dadagdagan pa ng ganito, nakakasuhan, etc., etc. So ikaw talaga, matatakot ka na lang eh. Instead na ikaw ay ipaglaban mo yung taong bayan laban sa nakawan, manahimik ka na lang. Para hindi ka madamay, kainin mo na lang yung barya-barya, hayaan na lang natin yung taong bayan. Parang ganyan po eh. Kasi ang nangyayari ngayon, yan na po yung ombudsman. So, yan ay pampapatahimik sa mga politiko. O ito, kakasuhan to mga sundalo, pulis, pagpapatahimik din sa kanila. Tapos, babanatan ng Quadcom, Tricom, etong mga vloggers, tatahimik na rin. So, kung lahat po tayo tatahimik, tuloy ang hayahay. Alam nyo, ang sino lang ang mananagot dyan sa flood control ghost projects na yan? Kung hindi yung mga contractor, yung mga bubwit, di ba? Alam mo, dapat si Bongbong Marcos, imbis na laging nananakot, magpaliwanag. Yan po talaga ang problema ni Bongbong Marcos ever since. Hinahamon siya ng drug test, ayaw niyang salubungin eh. Anong sinasabi niya, pinagtatawanan niya. Tapos, ayaw niya magpa-drug test. Ito na naman, meron na naman problema sa flood control. So, anong solusyon niya? Takutin, kasuhan, busisiin, yung mga nagsasalita. Diba? Alam naman natin ngayon, pinagtatanggol na rin nila si Tambi. Pinagtanggol nga ni Claire. Diba? So, alam na natin yung direksyon nila. Ayaw na nilang makarating kay Tambi. Di natin alam kung merong usapan na yung dalawa na, sige, hindi ko paaabutin sa'yo, wag mo na lang din akong ituro. Diba? So, ganun ang naging kalakaran ngayon. Basta hindi umabot doon sa ibabaw. Instead na si Bongbong Marcos, ipakita niya yung kanyang innocence. Gaya ng hindi siya addict, ipakita niya through drug test. Ganito rin ginagawa niya. Instead na magpaliwanag sa taong bayan, maglalagay sa posisyon ng hindi siya kayang habulin. Diba? Tatakutin yung mga sundalo. Bongbong Marcos, harapin mo. I-explain mo kung bakit nakalusot to mga to, hindi mo alam. Diba? Ikaw na galing na mismo sa'yo. Pa-interview ka. Wala eh. Puro si Claire ang sumasagot. Wala namang alam to si Claire kung hindi banatan lang din ng Duterte. Diba? Kahit naman banatan mo ng banatan ng Duterte, sa tingin ninyo, yung tiwala ng taong bayan maibabalik sa'yo na hindi ka kasabwat sa pagnanakaw? Hindi. Kahit iligaw nyo ng iligaw. Kahit masabihin natin hindi malinis ang Duterte. Pero sa pag-iisip ng taong bayan, kasabwat ka sa nakawang napakalaking nangyari ngayon. The worst nakawan, the worst robbery, the worst corruption na nangyari sa history ng Pilipinas, nangyari under your watch. At ang paniwala ng taong bayan, kasabwat ka. So kahit iligaw mo kung kani-kaninong senador, iligaw mo kay BP Sara, the fact remains, tingin ng taong bayan sa'yo, ikaw ang nagnakaw. Bakit? Wala kang ginagawa kung hindi manakot. Yan ang problema sa'yo, Bongbong Marcos.
Kaya tingnan po natin 'tong isa. Alam mo pinost 'to ng politiko, eh, hindi ko alam eto ba Marcos talagang sinabi mo? Nagtatanong lang tayo, talaga bang sinabi mo 'to Bongbong Marcos? Kasi hindi ko maintindihan, eh. I might creep people out, but I have long conversations with my father still. Nahihibang ka na ba? Nagha-hallucinate ka? Bongbong Marcos, adik ka ba? Hindi, diretso ang tanong 'yan. Kasi yang sinasabi mong 'yan, parang nagha-hallucinate ka. Para kang nasa alapaap. Hindi ko malaman kung anong tinitake mo na multivitamins o nag-a-antibiotic ka o talagang sadyang nag-a-addict ka. Pero isipin mo, kausap pa raw niya. Nag-uusap pa raw sila ng tatay niya. Okay, I think, what did my dad do? Ano daw ginawa nung tatay niya? Hindi lumipad papuntang Hawaii. Tsaka nag-martial law noong 1972. Pagka siyang nang nasisikil, magma-martial law. Anong tawag sa kanya ng dilawan bago sila naging kain-tae? Anong tawag sa kanya ng mga komunista bago sila kumain ng tae mo? Diktador. Nagdikta, nag-martial law. Yan ang ginawa ng tatay mo. Ngayon, hindi na. Love ka na ng mga dilaw. Love ka na ng mga komunista. It was a similar situation that I saw my father in. And what did he do? Nagdiktador. Sabi nga nila, ang daming namatay nung panahon ng tatay mo. Di ba? Pero ngayon, parang iba na istorya. Parang Diyos na ang tingin sa'yo ng mga komunista. Parang Diyos na ang tingin sa'yo ng mga dilawan. Pambira ang buhay ito talaga. Pero seriously parang malapit ka na ma-overdose, Marcos, sa mga pinagsasabi mo. Sa mga pinagsasabi mo, parang lang, hindi kita pinagbibinda kang adik. Bahala na ang taong bayan kung anong desisyon nila dyan. Pero yung ano mo, parang malapit ka na. Pati yung kapatid mo nga nagtatanong eh. Merong post yung kapatid mo, ano sabi niya? Okay ka lang? Okay ka lang ba talaga? Si Boying ang ilalagay mo ombudsman? Titingnan mo. Nilagay mong ombudsman si Boying. Nilagay mong PNP chief si Torre. What is happening to you, Bongbong Marcos? Are you out of your mind? Sunog na ba talaga yung utak mo? Basahin ko ulit tong first sentence niya. I might creep people out but I have long conversations with my father still. Sino bang tatay mo? Baka yung tatay mo sa lupa, yung demonyo. Di ba? Patay na tatay nito. Ay nako. Ako, tanong lang. Nagtatanong lang naman. Wala tayong ibig sabihin. Kasi wala naman tayong experience sa droga. Pero, doon sa may nakakaalam, yan ba ang mga sintomas ng nagtitake? Kasi sinabi ni PRRD, bangag siya. Tapos ganyan pa ang mga pinagsasabi niya. Anong iisipin ng taong bayan? We cannot blame the people. Diba? Bagamat wala akong experience sa ganyan, yan ang tingin ko parang nag-hallucinate. Nag-ano ka ba? Ewan ko kung anong masasabi ko dito kay Bongbong. Ang masakit niyan, yan ay statement ng presidente natin ngayon. Despite all the ghost projects, yan ang statement ng presidente. Paano niya masusolusyonan yung problema nating pagkalaki-laki? Ay nako, ewan ko lang. O tingnan natin tong next. Kung yung tatay ay may sakit, parang nag-hallucinate. Basahin naman natin itong binanggit ng kanyang anak. Teka muna, lalakihan kung di ko mabasa. Saglit lang, saglit. Tingnan mo, binanatan. Binanatan nito si Sandro, si Kiko Barsaga. Sabi niya, literal na miyaw lang ang ambag. Sabi niya, what are the bills authored by Representative Kiko Barsaga that became law? I couldn't find credible information that Francis Kiko Barsaga has yet authored any bills that became law. So wala daw siyang naisabatas. Paano hinaharang ninyo?
'Di ba? Ang ganda-ganda nung gusto niyo isabatas yung VAT exemption law o i-abolish na yung VAT. Hindi niyo siya pinagsalita. Ganyan naman kayo eh. Hindi dahil sa walang ginagawa, baka ayaw niyong tanggapin para hindi mapunta yung credit doon sa tao. Sabi niya, most of the references to bills associated with Barsaga refer to Elpidio Kiko Barsaga, his father, who has authored several that became Republic Acts. Yan sabi ni ni Sandra. Sandro Marcos, the representative from Ilocos Norte, is a principal author of several laws. Ito raw ang mga law ni Sandro Marcos. Maharlika Investment Funds. Pambihira. Sinong may gusto niyang Maharlika Funds? Anong pakinabang? Yan ang, dyan, sa tingin namin, sa tingin ng taong bayan, ng mga Pilipino dyan, ang unang-unang pinagmulan ng korupsyon. Saan na napunta yung Maharlika Funds na yan? Di ba? Niloloko nyo taong bayan eh. Pangalawa, SIM Registration Act which mandates the registration of all SIM cards to combat fraud. Di ba? Anong nangyari dyan sa SIM Registration Act mo? Wala rin. Nagkakabentahan lang. Epektibo ba? Wala rin. Hindi rin napatupad ng maayos kasi walang kwenta yung bill mo. Di ba? Sa totoo lang. Kalat-kalat ang cellphone. Ang SIM card? Anong nangyari? Wala din. Ang dami pa ring mga iskalawag na mga text messages kung kani-kaninong tao na hindi kilala. Ang daming pa ring scam sa cellphone. Di ba? Wala din. Yung mga ak-ak mong yan. E-governance law which seeks to digitalize government services for more efficient delivery. Dati na yon. Loko-loko. Redundant lang yung ginawa mong batas. Di ba? Naku naman, pinagluloloko nyo naman ng mga Pilipino eh. Huwag kang magmagaling-galingan, Sandro Marcos kay Kiko Barsaga. Wala, yung pagkalalaki mo, wala sa kalahati ng pagkalalaki ni Kiko Barsaga. Isipin mo. Yung tiyuhin mo, nagnakaw ng kaliwat kanan. Di umano. Wala ka man lang tapang. Isumbong man lang sa tatay mo, baka kasi kasabwat tatay mo. Kung hindi man, wala ka man lang lakas ng loob magsalita. Si Kiko Barsaga, kahit ganyan, ang tingin mo sa kanya, mas mataas sa'yo. Matapang. Hindi nagnakaw. Ikaw nga, baka nga kaya hindi ka nagsalita, kasabwat ka eh. Anong sabi ni Pulong? Nagkukumahog ka raw, umuwi, pumunta dyan. Pinapaayos mo yung mga proyekto niyan dyan sa Ilocos Norte. Diba? Kaya nga nakakapagtaka itong ICI kung hindi nila unang iimbestigahan ng Ilocos Norte. Kung susundan ko yung sinabi ni Pulong na ikaw ay nagkukumahog dyan, ayusin yung mga proyekto nyo dyan na ginawa para hindi kayo mabuking sa katarantaduhan ninyo. Substandard yan. Hindi mo pwedeng madaliin ang proyekto. Pag minadali mo yan, baka wala na namang bakal yan, isang baha, guhuna naman. Diba? Kung talagang malinis ang inyong trabaho, dapat maayos na yan dati pa. Doon na lang. Sabihin nating malinis ka, sige, for discussion purposes, kahit hindi naniniwala ang taong bayan. Nanatili kang tahimik. Magkakamag-anak, tiyuhin mo ang nagnanakaw, wala kayong ginawa, di umano. Eto pa, Sandro, bumanat ka na naman. Baka mamaya, pag binanatan ka na naman ni Kiko Barsaga, iyaking ka. Bumanat ka, tapusin mo yan. Sandro, ha? Huwag yung babanat ka, hindi mo naman kaya. Kasi kung hindi mo kaya, lagi ako nagpapaalala sa'yo, Sandro, gumaya ka sa tatay mo. Parehas kayo weak eh. Kumuha ka ng tagapagsalita mo para merong bablangko ng banat sa'yo. Tapos sila na magsasalita. Tago ka rin sa palda ng babae. Kuha kang tagapagsalita na babae.
Gaya ng ginagawa ng tatay mo nang masagot. Oh. So pagka may banat si Kiko Barsaga, ibuelta mo sa Duterte. Sabihin mo, maka Duterte yan. Ganon. Gayahin mo yung tatay mo. Ganyan din ang ginagawa ni Claire. Ganyan na rin ang gawin mo, like father, like son. Diba? So, payo lang naman niya. Kung ayaw mo sumunod, bahala ka, problema mo yan, malaki ka na. Huwag ka lang iyakin. Next po tayo. Ito, gusto kong bigyan to ng komentaryo. Ito po, post ni Doc Lorraine. No? Sabi niya, Stephen Curry, I hope it's not any of the fronts of the terrorist CPP, NPA. Di ko po kasi mabasa. I have a feeling it is. Kasi si Steph Curry, nag-donate daw ng $2 million. Ha? So that's about 110 to 115 more or less million pesos for all those affected by 6.9 magnitude earthquake in Visayas. Siguro legit naman po to kasi pinost ni Rob Rances, sabi niya, salamat Steph Curry, pero sino kaya ang tumanggap? Thank you Steph Curry, but who would accept? Kaya nga sabi nila, Doc Lorraine, meron siyang pakiramdam yung mga terorista ang tumanggap. Ito po problema. Una, bigyan ko komentaryo, buti pa si Scary. Hindi kaling sa sariling bulsa, tumulong ng $2 million. 115, lagay na lang natin para mabilis tandaan, 115 million pesos. Hindi Pilipino, pero tumulong. Bukal ang loob, busilak ang puso. Yung presidente natin na hawak ang budget ng Pilipinas, nagpunta dyan, nagbenta pa ng bigas, 20 pesos. Grabe, no? Ganyan po katindi. Pilipino, wala namang korupsyon, wala naman siyang hawak na pera ng Pilipinas, nag-donate. Yung Pilipino na presidente, nagbenta pa ng bigas. Pero ito pa nakakatakot. Baka mamaya, kinurap pa yan. Kung totoo ito, sinasabi ni Doc Lorraine, CPP, NPA, kinukurakot nyo pa, bay mahiya naman kayo talaga sa buhay ninyo. Pambihira, pati tulong tinitira ninyo. Kaya ako nagtatanong sa mga komunista, sa mga NPA, sa inyo ba napunta yung donasyon? Saan kaya lumapag to? Dapat maging transparent dito. Diba? Bongbong Marcos, hindi ka ba magsasalita? Saan nilapag? Sino nakatanggap nito? Saan napunta to? Tatahimik lang kayo? Diba? Yan yung mga bagay na dapat kayo nag-iingay. Dapat ina-announce ninyo. Para alam natin saan napunta. Tahimik kayo. Diba? So, dalawa lang to. Fake news, itong nabasa ko sa Facebook, o ninakaw, malamang yung pera na yan. Dahil hindi lumalabas eh. Walang explanation ng gobyerno natin. Saan napunta yan? Usually, di ba, pagka may pinapahatid, natulong galing Amerika, galing sa ibang bansa, nilalabas yan ng gobyerno. Ba't ito wala? So tanong ko, fake news ba ito o ninakaw yung pera? Which is which? Mahiya kayo ha. Huwag pati tulong. Nanakawin nyo pa. Kakahiya kayo. Next po tayo, pag-usapan natin yung stand ng Iglesia ni Cristo. Ito, napaka-importante i-discuss natin itong pahayag ng Iglesia ni Cristo, ha? Sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ang Iglesia ni Cristo ay payapang nagmamasid sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas, kalakip ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking eskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang pampulitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning
alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan, kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan. Yan ang pinaka-importante na sinabi ngayon, no, ng iglesia. Ako po una sa lahat, inirerespeto ko ang Iglesia ni Cristo. Bagamat iba ang aking paniwala, no, isang tabi po natin yung religious part nito, no. Kasi dapat nirerespeto natin ang ibang reliyon, Muslim, Katoliko, KOJC, Iglesia ni Cristo, at kung ano-ano pa, no. Pero puntahan natin yung usaping pampolitika. Una, ang tinumbok nila dito ay yung pag-iimbestiga ng ICI ay dapat matumbok yung ugat. Yung kapitan, in short, yung architect, yung mastermind. Kaya nga sabi natin, hindi talaga mabubuo itong ICI na ito, ay hindi magiging katiwa-tiwala kung hindi nila gagawing pampubliko ang investigasyon. Dapat may transparency. Hindi po pwedeng itatago lang, kukunin lang nila yung resulta. Hindi. Kailangan involve ang taong bayan dyan. Sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at harinaway upang hindi na tularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado. Yan, isa pa yan. Ito ay panawagan ng iglesia. Huwag nyo at hindi lang ng iglesia, ng buong Pilipinas yan. Huwag nyong itigil. Huwag nyong itigil ang investigasyon sa Senado. Halatang halata kasing may tinatago. Gustong makita ng taong bayan. We want to see. We want transparency. Alam nyo, sa Iglesia ni Cristo, maganda po yung naging rally para wag pa-impeach si BP Sara. Na ginawa ninyo, ako lang po ay nagtatanong, kailan kayo susunod magrarally? Yun ay epektibo. Pero ngayon, itinalaga si Boying. So, hindi nila makuha sa impeachment. Gagawin nila sa ibang paraan, sa plan B. Ngayon, hindi sa pinangungunahan ko kayo, pero kailan tayo magrarally at kailan nyo susundan yung ginawa nyong rally, sana wag na nating antayin pa na nakakulong si BP Sara at saka tayo gagalaw. Di ba? Binababoy na po ang ating konstitusyon, binababoy na po yung ating batas, yung investigasyon hinaharangan. Sana lang, bagamat of course, hindi ko kayo pwedeng diktahan, marami po akong kaibigan ng mga taga-iglesia and I respect them. So, hindi tayo pwedeng mag-utos sa kanila. Ang sa akin lang, hopefully, bago mahuli ang lahat, sana magkasama-sama tayo sa pakikipaglaban. Gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayun din, hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Yan, yung sinasabi natin, transparency. Di ba? Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang
sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Yun, nagiging ano ang gusto kasi nila, imbestigahan ng pasikreto, hindi ibubuksan sa publiko. So alam naman natin ano magiging resulta niyan. Hindi absuelto si Tambi, absuelto si Bongbong Marcos. So kaya ka nagkaroon ng ICI ay para mawala yung alinlangan ng taong bayan. Kung isasara mo yan at ganun lang din na magiging resulta, sasabihin lang, ikukulong si Saldi tsaka yung mga kontraktor, lalong lalaki yung alinlangan ng taong bayan, lalong gugulo. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang imbestigasyon. Naniniwala kami na Alam mo kasi, sa tingin ko lang, itong ICI, okay? Itong mga tinalaga dito ni Bongbong Marcos, tao niya yan eh. Hindi niyang kayang imbestigahan si Bongbong. Kaya ayaw nilang buksan sa publiko. Dahil hindi naman nila maiimbestigahan si Bongbong eh. But of course, let's give them the benefit of the doubt. Baka naman kaya nilang imbestigahan. Kaya nga, buksan sa publiko. Nang makita natin, talaga bang iniimbestigahan lahat? Hindi yung namimili. Iimbestigahan ba ng ICI? Yan ang sinasabi ni Chavit. Iimbestigahan ba ng ICI yung Ilocos Norte? Buksan sa publiko. para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Isa itong kahayagan ng sinseridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo That is very important, yung sincerity. Nakikita lang natin kung sincere ba sa solusyonan ni Bongbong Marcos yung problema sa baha. Una, nilagay niya yung ombudsman si Boying. Nilagay niya si Tito Soto as Senate President. Si Ping Lacson nilagay niya as Blue Ribbon Chairman. Di ba? Tapos nakita nyo na yung buong nangyari sa investigasyon. Ang ganda na nung investigasyon sa pangunguna ni Chis Escudero na Senate President, tapos Blue Ribbon Chairman si Marcoleta, tapos si Cayetano bumabakbak. Ang ganda na sana Ba't binago pa? We are talking about sincerity. Is the President sincere talaga? O sincere siya? Naharangan ang investigasyon. Huwag mapunta sa kanilang magkamag-anak na magnanakaw. Manalo ang tagapamahalang Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hopefully na makasama natin sila sa hakbang. No? Hindi natin alam, baka andyan lang sila. Sabi nga niya, sila'y nag-uobserba ng tahimik. Maraming salamat po. Huwag po kalimutan, i-like po itong video na ito. Sana doon sa mga hindi pa po subscriber, subscribe po kayo. Suportahan niyo po ang aking mga vlogs dahil ako'y naglalabas ng 2 to 4 videos a day. Sana masubaybayan niyo pong lahat. Maraming salamat po. God bless everyone.